Muna ako, tapos dyan na lang ako akit mamaya papunta sa may bus stop. Dyan siya. It's great. I will report the matter to your landlord or my insurance company and the police. Good morning. Kain tayo mga kachika. May spam ako. Pagkat ng araw ko na itong kain-kain ng spam ko. Kasi pag magluto ako ng spam, ako lang kasi yung kumakain. Kaya kahit maliit siya mga kachika, inabot ng 3 araw, 4 na araw. May 3 hiwa pa. Kain tayo. Hindi ko na pala, magbaon pala ako nito. Para mamaya sa mga bata. Tagdalawa sila. Akin naman yan. Tapos ito, chocolate pudding. Ayan siya. Masarap yan siya mga kachika. Chocolate ba? Parang brownie din. Pero mas masarap siya sa brownie. Oh, parang brownie na cake na hindi mo alam. Tapos may ano siya sa ilalim. May chocolate. Pagkagatin mo yan ano na. Lalabas yung chocolate. Kaya tayo. Magdala lang ako yung kasi pagkalabas sa work. Hanggang alauna kasi ako 9:30 to 1 ako today. So may ulang akong time mag-break, diba? Pag mga ganong oras. Pag 6 hours, 5 hours. Pag 5 hours ka naman, meron kang 15 minutes. Pag 6 hours ka, meron kang 30 minutes. Tapos, ayun, walang ang time magkain mga kachika pa, mag-snacks. What? Kaya yung iba ko mga kasama, may dalawa akong mga kasama ba, may mga edad-edad na nagdabaon sila ng mga, sa trolley nila, meron silang candy, may mga drinks, ganun. Kasi nga, makakagutom. Kain tayo. Tubig magam-gam. Ayan, 7:40 pa lang naman mga kachika. Magsasampay lang muna ako kasi marami akong isasampay doon ba. Yung nikabahan ko kahapon. Mamaya magsiswimming na naman yung mga bata. Dumihan nga lang kasi paglalabas sila. Yung ginawa ko kahapon, di ba? Yan kasi nilagay ko dyan. Dyan lang muna yan siya kasi nilagay ko yan dyan mga kachika para pag lalabas sila ng palingpo tapos sa akyat sa slides. Hindi masyadong madumihan pa. So nadumihan pa din eh. Maraming down. Ito yung sasampay ko. 8:45 pa lang ng umaga mga kachika. Dadaan muna ako ng post office. Marami pa akong time. Meron pa akong mga 40 minutes. Let's say 30 minutes. 9:30 pa nga start yung trabaho ko yan. Hindi ako sure kung open na yung ano ba, post office. Because I think mag-open sila ng open na pala. Open sila ng ano eh. Yung ibang shop ba, alas 9. Open na ba? Ayan, open na. May mga tao na pala dito. Kung alam ko na oras. Bibili pala ako ng water. Mamaya na lang pagbaba. Ito na lang ako titirin sa alas 9 pa pala mag-open. Post
office mga kachika. Ang tingnan nga tayo nito kasi sana ba yun? Yung gustong gusto ni Alina ba na watch mga kachika. Wala na pala dito. May tinitingnan nga siya dati dito na watch ba. Na. Gusto ko yung bilhin ba sa ano niya, sa birthday niya. Balik na lang ako dun sa post office mga kachika. Mga 15 minutes pa din bago sila. Tingin-tingin lang muna tayo. Papasok tayo dito sa Primark. Tingin-tingin lang ba? Wala naman tayong ano. I'm not sure kung open na din yung Primark. Sarado pa yata mga kachika kaya wala pa man ako nakitang tao sa loob. Uupo lang muna ako tapos dyan na lang ako akit mamaya papunta sa may bus stop. Dyan siya. Dito na ako mga kachika sa bus stop. Hindi ko alam pa nung oras ba kasi yung bus na yan every 20 minutes dadaan dito. Sabihin, ito ba yung bus stop na inantayan ko? Hindi pala dito, doon pala sa kabila. Ayun, yun pala, hindi pala to dito. Nasanay ako na dyan ako nag-aantay pag pupunta ako sa uwi sa amin mga kachika ba. Pauwi na sana ako mga kachika. Nagbihis na ako doon sa my toilet. Nakalimutan ko yung cardigan na suot ko kanina. Kunin ko muna doon sa parang staff room namin. Tinamad na ako maghagdan. Akyat baba, akyat baba. Dito ulit tayo mga kachika. Kakainin ko yung aking baon na nectarines. Ang sarap to ba? Matamis. Kain tayo mga kachika. Sarap. Juicy. Tawag pa ni Alisa na dati nito ay Weetabix. Hello. Kiss. Kiss. I love you. Oh, nice and warm here. Okay, that's it. I'm gonna go inside now. Something. Okay. That's good. Hello. Hello. Your hair. Smells nice. You brush your hair? Hello. Hello. Nah. Meow. Ow. Careful. So just the It's very tight, this tabby. Can I hold this? You have to take that with you. I just wait here in the car. Daddy take you in there. Cool. You will hold it. Give it to her, babe. Okay, see you later. You got no dolls, No, just water. Papunta na sila sa gate sa may Curry Park mga kachika. Yan ba dyan? Kala ko lang gaano tayo. Marami-rami din pala. Kinain ko na pala yung ito din. Pero na, hindi ko siya naubos ba. Yung mga bata, wala pa daw yung lan. Sabi niya, habang nasa labas na tayo, dalhin ko na lang yung mga bata sa park kasi sabi ko mamaya na lang sana. Uwi na kami ba. Sabi niya na ano man daw. Nandito na tayo. Para hindi na tayong pabalik-balik ba paglabas. Bumili pala ako kayo nito sa Superdag mga kachika kasi paubos na yung aking, diba may ginagamit ako dati na fairy skin, naubos na siya. So binili ko siya. Yung fairy skin kasi nabibili yun siya ng mga 7 pounds. Tapos naman ito ay 7 pounds 99 and then 75 ml na siya. Yung fairy skin na nabibili ko ay ano siya,
7 pounds nga siya dito sa UK, and then 50 ml. So ito na lang, mas mura na to kasi ano na siya, 75 ml. May nakita ako na ano na nasa Facebook siya na ano ba, sikat ba sa Facebook na ginagamit niya to. Naglagay lang ako sa ano ko, retouch ko lang to kasi naglagay naman ako kanina, yung iba man yung binilagay ko kanina. Sobrang init kasi mga kachika. Okay, ano pa yung pimples ko? May pimple ako kay parating na naman yung ating ano. Maganda siya. Maganda siya mga kachika. Wow, gusto ko to. Wala na siyang malinis yung pag iganan mo niya sa malinis na yung mukha mo, hindi yung nag-i-sticky pa. Wow. Ang ganda oh. Made in Australia to yan. Kanyan. Tapos para talaga siya sa pangmukha. Kaya binili ko. First time ko mag-ano nito. Moisturizer siya. Daily moisturizing face. SPF 50. Very high protection. Fragrance free. Fragrance free din siya. Maganda. Australian made. Gusto ko to. Sana maghiyang ako nito. Titingnan natin kung ano. Kasi yung ginagamit ko yung parang foundation na ba siya mga kachika. Yung mukha ko dami butlig-butlig na maliliit tuloy. Wow. Bet ko to. Tapos hindi siya sticky sa mukha mo pag iganon mo siya. Wala, pakita ko lang kasi minsan pag may ginagamit ako, nagtatanong ako, ipapakita ko talaga sa inyo kasi bago ko siya ginamit. Ganyan. Although yung iba ayaw nila na pinapakita ko yung kung ano yung inaano ko. Bakit pa daw pinapakita. Bumili din ako nito kay yung kilay ko, inanuhan ko niya. Inahitan ko na nga ito kay nung nasa work ako. Kasi nga marami nang tumutubo ba? Free. Nakasave din ako ng 1 pound. Kasi ito kasi may super drug ako na card. Tapos tag 4 pounds to. Tapos 3 pounds na lang siya pag may super drug card ka. Yeah, nearly 2 hours. Yeah, yung mga bata nagsiswimming pa. Actually, nandoon nga din ako mga kachika. Pero saglit na ako, siguro mga 30 minutes lang ako doon. Pero yung mga bata, magto 2 hours na sila ngayon doon. How long have you been in there? Nearly 2 hours. Wow. Yeah. Flies buzzing on this fish, I thought it. Ano ko to? Okay. I-roast namin. Oh yeah, you doing that, you know? Yeah. Yeah, that's easy to make. You got cucumber, right? Mm-hmm. What was I going to say to you? I got the list. Hello? List. Oh yeah. Digpit din ako dito sa kusina mga kachika. Inuna ko muna What pag about ng hot dog? fish ng mga bata Oh, kasi rice. na I got the Sainsbury's as well. Oh no, you don't need to. I thought you're going to Sainsbury's. You don't need Yeah, to. maybe I'll go there, yeah. Yung ito nga, yung freezer namin ba, nililinis ko nga, kaya kailangan namin lutuin kung ano yung mga nalaman-laman. Actually, meron pa doon, meron pang steak, at saka duck legs, at saka bacon. So ngayon, nagluto na naman ako ng chicken soup kasi di ba nag-steak kahapon, gumawa ako kahapon yung pang-dinner namin sa mga namin ng mga bata kahapon ay beef steak gumawa ako kahapon, di ba? So ngayon naman, naggawa na lang ako ng soup. Kasi yung choices na lang ay steak na lang din at saka chicken para sa mga bata. Hindi man sila kumakain ng duck legs. Kumakain na sila pag breast. Pag legs hindi. So, ilalagay ko lang to dito yung ito. Ganyan lang naman. Ilagay ko na to sa oven kasi malupaw na siya mga kachika. Kanina pa to nagka-preheat dito. Yung
aking manok naman. Kalahating manok lang dito niluto ko. Yung kalahati nandun pa sa fridge. Nilagay ko na sa fridge kasi gagawin ko yung adobo ba. Tingin-tingin ko din. Galit na mo! Yung mga bata ayaw pa talaga mag... Ano ba? Pero tingnan ko na lang sila dito sa bintana. Okay, marami akong gagawin. Oh, marami akong hugasan. Bigtit din ako dito ng lipitin. Hindi na ako nagtagal doon kayo doon sa padingpo kasi nilalamig ako. Pero yung mga bata hindi man nilalamig. Init na ako ng tubig. Na-intriga ako mga kachika kasi si Mr. umalis, pupunta yun siya ng gym, tapos mamili din siya ng mayroon kaming kakailanganin ba, pero hindi mga meat nga, kasi mayroon pa kami meat sa freezer, yung ano ba, bread. Oh yeah, kailangan ko pa, sandali ha, kukuha pala ako dito. Buti na din naalala ko, kailangan ko pala itong ilabas. Maglabas pala ako nito mga kachika. Naligpit ko na pala yung mga hugasan, mga kaldero na lang na-stop ko kasi pumasok na yung mga bata. Meron pa pala ako. Mag-init pala ako ng pizza. Ay, meron pa pala kaming bacon. Ito naman. Hello! Lalabas ko din tong I think ilalabas ko na lang ito. Hello, Mom! Hello, kasi gagawa ko ng gusto ko ng hello! Tapos ko nga kasi mag-burger ako tonight, tapos siya, hindi daw siya mag-burger mga kachika kasi yung gout niya, umatakar na naman. Kaya, ayun, sabi niya, ikaw na lang na mag-burger, tapos magsalad na daw siya. Naputol pala yung chika natin. Kukunin ko dito kasi may tinapong dito si Mister. Palabas na nga siya ng bahay, nakalabas na siya, tapos yung na pinadala daw dyan. So sabi niya, galing daw dito sa next door namin. July 31. What day today? 30 naman ngayon ah. Sabi niya na, dito daw, dyan daw sa may backyard daw, meron daw anong mga kachika. Yung parang tawag daw ay Japanese knotweed. Tapos sabi niya, Japanese knotweed can seriously damage property and undermine foundation. It therefore needs to keep under control. So ano, hindi ko alam kung ano yung weed na sinasabi niya. Under control. Therefore, under control. So I am required to advise you in writing that the weed has been coming into my garden from your garden, and that you have 2 weeks to get the weed under control. After 2 weeks, should any knotweed enter my garden, legislation states that I am required to report to the matter of the local council. I don't wish to do. So please be aware of the problem. Secondly, I have noticed a number of new dings or marks on my car doors. These are in an exact alignment with the ridge on your car door, as you have the only car that parks next to me, with the marks being exactly the same height as the ridge on your car door. Tapos sabi niya pa dito, sana ba yun? I have never allowed my car door to touch your car, as I respect your property. So I find it disappointing that you cannot show me the same respect. Therefore I have today taken photographs of my car doors with dates and times. Should I find another mark on my car that is exactly in line with your car door ridge, hello, I will report the matter to your landlord or my insurance company and the police. Sabi niya dito. Pero hindi niya nilagyan ng pangalan niya, nilagyan niya lang kung ano yung house number niya. So ayan, tinapon man ni Mr. dito. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na ano eh. Pumunta na daw sa backyard niya yung ano niya, yung weed.
Then, na-intriga ako doon ba kung ano yung weed na sinasabi niya. I-research ko muna kung ano yung weed na sinasabi niya. Palagi yan siya nagrereklamo kasi dati pinadalhan niya din kami ng sulat na ayaw niya na mag-parking kami sa harap ng bahay niya. Yung harap ng, yun doon ba sa may kalsada mga kachika ba? Tapos ayaw niya kasi daw, ayaw niya na may mag-parking daw na ibang sasakyan dyan sa harap ng bahay niya kasi para daw every time na may mag-park siya ng car niya, ng sasakyan niya, makapag-park siya. Although yung ano naman dyan, gilid ng kalsada, hindi naman niya yan property, hindi din yan pag ng kung saan kami nakatira dito. Kahit saan talaga dyan pwede mag-parking kasi may sarili din naman kaming parkingan. Yung mga bahay na nakalinya dito kung saan kami, 5 bahay ba to? Or 6 na bahay? Ilan ba to? 1, 2, 3 6 na bahay na nakalinya dito. Meron talaga kaming sariling parkingan kung saan kami nagpa-parking palagi. Tapos yun, one time na actually palagi naman kami tapos yun, nagreklamo din siya na wag na daw kaming mag-parking doon daw kasi gusto niya daw na siya lang mag-parking dyan anytime na gusto niya makapag-parking siya. Ayaw niya na may parking na iba. So kahit naman sino nagpa-parking dyan mga kachika kasi na hindi niya yan property. Palagi, ano pa ba yung dati din na niya na sinulat niya din. Basta palagi yan siya nagrereklamo mga kachika. Ignore lang naman yun Mr. until now nagpa-park pa lang siya kasi nga hindi naman niya yun property, yung harap ng sa may kalsada nga, sa gilid ng kalsada. Parang public property ba yan siya, hindi siya private, ganun. Kaya ayun. Kaya pala tinapon namin, sabi ko ano yan? Sabi niya next door niya. I think ito yata yung sinasabi niya mga kachika na weed na pumasok na dyan sa property niya daw. Ayan. Ito yata. Yeah. 7 is dangerous daw. So tatanggalin natin yan bukas. Ganun. Gilinisan ko din to dito banda. Nalinis na naman namin doon banda eh. Kuya, may panty pa oh. Kanino kayong panty yan? Punutin nga natin. I think kay Alisa to. Iniwan na dito. Ito naman yung isa naming kapitbahay. Wala talaga yung problema. Kahit dati manguha kami ng apple. Wala yan siya problema dyan. Mabait yan siya. Yung isa lang talaga palaging nagre-reklamo. Di man to sinarado masyado. Maayos lang ano.